Sa isang abalang kalye, isang lalaki ang naglalakad nang biglang lapitan ng dalawang pulis. Walang babala, agad siyang pinigilan at sinabihang sumama sa kanila. Naguguluhan, siya ay nagtanong kung ano ang kanyang kasalanan, ngunit hindi siya binigyan ng malinaw na sagot. Inilabas ang posas at sa isang iglap siya ay dinakip. Habang dinadala siya, baka sa kanyang mukha ang takot at pagkalito, isang paalala na dapat tayong maging mulat sa ating mga karapatan. Sa isang tahimik na bahay, biglang kumatok na malakas ang mga pulis. Agad nilang binuksan ang pinto at pumasok, sinasabing may hinahanap silang ebidensya. Nagkalat ang mga gamit, mga drawer binuksan, mga libro ay inalis sa estante. Ang may-ari ng bahay ay natiling nakatayo, naguguluhan sa nangyayari. Habang patuloy ang pagsisiyasat, isang tanong ang bumabalot sa eksena. May basehan ba ang panghalughog na ito? Sa loob ng isang madilim na silid, isang ilaw ang tumutok sa isang taong nakaupo sa harap ng isang lamesa. Sa kabilang dulo, isang investigador ang tahimik nagmamasid. Sa bawat tanong, ang iniimbestigahan ay kinakabahan. Wala siyang kasiguraduhan kung siya ay inosente sa mata ng batas. Sa isang mundo ng tanong at sagot, isang maling pahayag ang maaaring makapagpabago sa lahat. Sa loob ng klinik, isang anak ang nagpapahinga, nanghihina at namumutla. Ang kanyang ina ay lumapit at tiningnan ang kanyang kalagayan. Sa kanyang tabi, may isang mahal sa buhay ang nag-aalala, hawak-hawak ang kanyang kamay. Sa isang banda, ang doktor ay binabasa ang resulta ng kanyang pagsusuri. Sa eksenang ito, pinapakita ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalusugan at ang pagmamahal ng pamilya sa oras ng pangangailangan. Kung ikaw ay nakulong, sa loob ng isang malamig na selda, isang bilanggo ang nakaupo sa isang sulok. Nakaposas ang mga kamay. Sa labas ng rehas, may mga taong nakamasid. Ang iba ay naaawa, ang iba naman ay hinuhusgahan siya. Kung ikaw ay pinagbibintangan, sa isang pampublikong lugar, isang grupo ang nag-uusap nang biglang may nawawalang gamit. Isang daliri ang tinuro sa isang inosenteng tao. Siya ay nagulat, nagtaka kung bakit siya ang napili. Sa harap ng matatalim na tingin, alam niyang minsan ang paghuhusga ng iba ay mas mabilis kaysa sa paghahanap ng katotohanan. Kung ikaw ay pipili ng susunod na opisyal ng pamahalaan, sa isang polling station, tahimik na pumipila ang mga botante. Isa-isa silang lumalapit, kinukuha ang kanilang balota at bumoboto. Sa isang tabi, may isang taong nagdadalawang isip. Dapat ba siyang bumoto batay sa pangako ng kandidato o sa tunay niyang paniniwala? Sa simpleng paglagay ng papel sa kahon, isang desisyon ang ginawa, isang boto na maaaring magdala ng pagbabago. Kung ikaw ay babae, matanda o may kapansanan, sa isang pampublikong lugar, isang matandang babae ang mabagal na naglalakad, hawak ang kanyang tungkod. Sa isang tabi, isang lalaking bulag ang pilit tumatawid sa kalsada, hawak ang kanyang tungkod, nag-aalangan sa bawat takbang. May ilan na lumalampas lang sa kanya, walang pakialam. Ngunit isang tawang lumapit, maingat siyang inalalayan sa pagtawid. Isang simpleng kilos ng kabutihan na nagpapatunay lahat ng tao, anuman ang kanilang kalagayan, ay may karapatang respetuhin at tulungan. Kung ikaw ay dinadakip sa isang tahimik na iskinita, isang babae ang naglalakad mag-isa, walang kamalay-malay sa panganib na paparating. Mula sa dilim, dalawang lalaki ang biglang sumulpot. Isa ang mabilis na humawak sa kanyang braso, habang ang isa naman ay tinakpan ang kanyang bibig upang hindi siya makasigaw. Nagpupumiglas siya, pilit lumalaban, ngunit masyadong malakas ang dalawa. Sa isang iglap, itinulak siya sa loob ng isang sasakyan.
Habang papalayo ang sasakyan sa madilim na kalsada, naiwan ng katahimikan. Isang paalala kung gaano kabilis maaring mawala ang isang tao sa isang iglap.